Brother, ay, ayan na. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Magandang araw po sa ating lahat at sa lahat po na nandito ngayon. Pinagpalang araw po sa atin. At nais ko lang po batiin ang lahat na Happy Monday po sa ating lahat. Amen? God is good. All the time. Amen. Talaga ganyan si Lord magmahal sa atin. Every time, God is good. Amen? Bago po ang lahat, baka po may mga baguhan po tayo na atin pong i-welcome dito sa gitna. Meron po ba? Darating. Amen. Wala po. So far wala naman po. Ay dadako na po tayo sa sharing portion. Ang una po na mag-share ay ang ating kapatid na si Ate Linda po. Amen. Pinagpala po sa Ate Linda. Palakpakan po natin. Amen. Magandang tanghali po. Maraming pong salamat kay Yahweh Shaddai po. Yung pusa ko, pinagaling po niya. Nung una po, yung pusa ko, yung malaki kong pusa noon, hindi namin alam na infection na palang buong katawan niya. Dahil sabi ng doktor, puputulin ang buntot. Sabi ko ng babae, sabi ko, papangit yung alaga ko pag pinutol ang buntot. Ngayon, hindi namin pinutol. Nung sabi ko, ma'am, yung pusa, hindi na humihinga. Pero yung lahat ng inaapakan niya, puro panyo ng Elsaday yun. Lahat inihigaan niya, puro panyo ng Elsaday. Pati kumot niya, panyo ng Elsaday. Alam mo, dinala ng amo ko sa doktor, 50-50 na. Tapos, nakabalo pa rin yung katawan niya sa panyo ng Elsaday. Awan ng Diyos, nakaligtas po yung pusa ko, hindi po namamatay. Tapos, masama pala manalangin ng iba-ibang isip. Sabi ko, Lord, ang pusa ko, manatili po bukas, uuwi na po siya ng hapon. Ay, naisip ko, Lord, hayaan mo na lang siya sa ospital mga ilang araw para makapahinga. Ngayon, lumabas po ako. Bukas ko ng pinto, nakaabang ng pusa ko, galit na galit sa akin. Ngayon po, nung gabi, pinatulog ko siya, mahigaan siya. Ngayon, kinakamutan ko kasi yun bago tulugan. Ang amo ko diyan sa sopa. Ngayon, hating gabi, narinig ko yung boses niya. Tinawag ako yung nag-iiko. Ang gusto niya mangyari, doon din ako matulog. Kaya ang ginawa ko, ng amo ko lalaki, binitbit ko na siya doon sa tulugan natin sa tiris. Kasi sa tiris na kami natutulog. Kasi ang kwarto kasi namin, dadaanan sa sala. Sa tiris, kahit anong oras pwede kami matulog doon, hindi kami makikita ng amo namin. Kaya salamat pa. Ngayon po, pangalawa po, nagkasakit po ang pusa ko po. Pinagaling din po siya ng Diyos po. 50-50 na rin siya kasi pinadoktor namin, hindi siya pwedeng uminom ng mga antibiotic, nagsusuka. Kaya yung kabilang katulong ni Manugang, sabi niya, marami siyang gamot doon sa pusa. Kaya yun ang pinainom namin. Yung pala, hindi alam po sa pusa ko. Kaya ang pusa ko po, nag-50-50 na naman po, dinala na naman sa doktor po. Gumastos po ang sa 5,000 Hong Kong dollar po. Pero sabi ko, Lord, hindi po operahan ng pusa ko, Lord. Medication lang, Lord. Kaya ganun po ang nangyayari, hindi na po inoperang ang pusa ko. Medication lang po lahat ang nangyari. Ngayon po, pinagaling na po siya. Bukas po check up niya, kaya pinagaling na po siya ng Diyos. Salamat po sa Diyos ko. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. May isa pa po ba? Meron pa po tayong time. Meron pa po isa. Okay. Ang isa po na magpatuto ay ating kapatid na si Sister Billy. Amen. Magandang hapon po, brothers and sisters in Christ, lalong-lalo po sa ating Panginoong Yahweh Shaddai. Gusto ko lang po magpasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng biyaya at pagpapala na patuloy niyang pinagkakaloob sa
akin at sa aking mga mahal sa buhay. Sapagkat last Thursday po, hindi ko po inaasahan na na magsesend sa akin ng aking kapatid ng yung sa 29 kasi po graduation na po ng mga bata. So sa anak ko, hindi ko po inaasahan na binigyan pa siya ng Panginoon ng award. Siya po ay makakatanggap ng Academic Excellence Award at Conduct Award po ang aking anak. So, maraming salamat po Yahweh Shaddai sa patuloy mong pag-iingat, pagbibigay ng karunungan at kaalaman sa aking anak. Napakahirap po ang isang ina na malayo sa anak, hindi mababantayan dahil wala na lang akong nanay, wala na akong tatay, wala na akong asawa. Pero pagka ito po ay ipinagkatiwala sa ating Panginoon, ay wala pong imposible. Kaya maraming salamat po Yahweh Shaddai. Sa iyo po ang kapurihan, kalulhatian, magpakailanman. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Talagang ganyan ang ating Panginoon. Huwag magtiwala lang tayo palagi sa Kanya at tayo po ay Kanyang diringgin. Ano man ang ating mga panalangin. Amen. Sa mga oras na ito ay wala na po tayong time. Dadako na po tayo sa ating panambahan. At pangunahan po tayo sa panalangin ng ating kapatid na si Sister Agnes. At sa panambahan naman po ay El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Sa panguna po ng ating kapatid na si Sister Agnes again. Kaya papuri po, salamat po. Magsitayo na po tayo at dadago na po tayo sa pakikinig ng banal na salita na ihahayag ng ating kapatid, Brother Ron. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos Ama, aming Diyos, mapagpala sa lahat, ang Diyos noon, ngayon, bukas at magpakailanman. Ang Diyos na aming dinadakilan, sinasamba, niluluwalhati. Ang Diyos na higit sa sapat, ang Diyos na aming patnubay at gabay, ang Diyos na kailanman ay hindi nagmamaliw, ang Diyos na laging nandyan, at ang Diyos na laging pumapatnubay sa atin. Dahil ang Diyos Ama muli ay narito po kami, nagpapakumbaba. Hinihiling po, Lord God, na kami po iyong patawarin sa aming mga nagawang pagkakamali, sa aming po mga kahinaan, sa aming mga nagawa na hindi po kalugod-lugod sa iyo, O Lord God. Umaamin po kami na kami po ay walang magagawa kung kami po ay hiwalay sa iyo. Yes, O Lord God, maraming salamat po sa iyong pangunawa sa amin. Maraming salamat po, Lord, sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan, Lord God. Yes, O Lord God, sa hapon pong ito, amin din pong pinasasalamatan ang banal na Eucharistia na amin pong natanggap po, Lord. Salamat po sa mga araw po na ito na iyong ipinkaloob sa amin. Salamat din po, Lord God, sa kalakasan at sa buhay na iyong pahiram sa amin sa araw-araw. At sa mga biyaya na amin pong natatanggap at sa mga biyaya na amin pang matatanggap. Yes, O Lord God, sa hapon po ito, muli, amin po itinataas sa iyo ang banal na gawain, O Lord God, na dalangin po namin, ito po ay iyong pangunahan, O Lord God. Nang sa ganon, ay maging matagumpay po ito, Lord. Ganon din po, Lord God, ang maghahayag po ng iyong banal na salita na si Brother Ron. Samahan po ninyo siya at gabayan, Lord, pagpalain po ninyo siya, at tulungan po ninyo siya, pangunahan po ninyo siya sa kanyang mga sasabihin, sa kanyang mga ihahayag, O Lord God. Nang sa ganun ay tumimo po sa aming mga puso at isipan at magsilbing gabayan at inspirasyon sa aming buhay sa pang-araw-araw. Yes, O Lord God, itinataas ko rin po, O Lord God, at mga awinin po na amin pong inihanda para po sa inyo, O Lord.
na pangunahan po ninyo kami sa aming gagawin po paghahandog po ng mga awit po ito sa inyo. Ganun din po ang aming manunugtog, O Lord God, pagpalain po ninyo sila, samahan po, Lord. Ganun din po, Lord, lahat po ng mga attenders, lahat po ng mga manunood po sa YouTube at saka sa FB Live mamaya, Lord God, pagpalain po ninyo at dalangin po namin, Lord God, na ang lahat po ng ito ay inyo na pong binubuhat sa pangalan po ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Glory to God! Glory to Christ Jesus! Pumalakpak ng malakas na malakas ang mga anak ng Diyos! Amen! Kumusta na ang mga anak ng Diyos? Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, maranan, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Amen! Sige po, taas na po natin ang ating mga kamay at ating pong i-welcome ang banal na Espiritu. Nasamahan tayo sa araw na ito. Yes, O Lord God, narito po kami sa iyong banal na harapan. Naghahangad po ng iyong paglilinis, Lord. Narito po kami, O Lord God. Humihiling po kami, O Lord God, na kami po iyong samahan. Sa lahat ng aming Ang puso ko, damhin
Lord to Christ Jesus, handa na po ba kayong umindak, umawit at magpuri sa ating Diyos na buhay? Amen. Kung gayon, halina tayo at magpuri sa ating Diyos. Amen. Amen. Woo! Glory to God! Glory to Christ Jesus! Ayon po sa 2 Thessalonica, Pagkabanata, talata 16, naway ang Panginoon na pinagmumulan ng kapayapaan ang siya ring magbigay sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon, maging anuman ang kalagayan
kawitan ng ating Diyos. Itas po natin ang ating mga kamay at damhin po natin sa ating mga puso ang awitin po ito. Ihandog po natin sa ating Diyos. Amen. O hallelujah. Hallelujah. Napakabuti mo, O Lord God, sa aming mga buhay. Na kahit na kami po ay nagkasala at lumay mo sa iyo, inabot mo pa rin, inilapit mo kami sa iyong puso, sa habag at biyaya ng iyong kalooban.
Glory to God, glory to Christ Jesus. Pinupuri ka namin, dakilang Diyos at pinasasalamatan. Dinadakila ka namin, Ama, sa araw na ito. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Patuloy naming alay sa iyo ang aming pagsamba dahil ikaw ang Diyos karapat-dapat na pag-alayan ang pagsamba. Sa araw na ito, Ama, patuloy kong dalangin sa iyo na ang gawain na ito ay lagi niyo pong samahan at pagpalain. At ang bawat dumadalo sa gawain na ito, abutin mo lagi sila, Ama, ng iyong mapagpalang kamay. Bigyan mo lagi sila dakilang Diyos ng kalakasan at katatagan. Patuloy mo silang pagpalain at samahan. At patuloy mo silang tulungan, dakilang Diyos, na makalaya sa lahat ng mga problema sa buhay. Sa lahat ng kakulangan, tulungan mo sila, dakilang Diyos, na ito ay kanama magtagumpayan, O Diyos. At sa araw na ito ay aming aangkinin ang pagkilos at paggalaw mo ngayon sa gawain na ito. At naniniwala kami na silang naririto ngayon ay uuwing taglay ang tulong at gabay na nagagaling sa iyo. Banal na Diyos, pagpalain niyo po ang iyong mga salita, ang mabuting balita na aming pong pag-inlayan at pag-aaralan. Loobin mo na ito ay magbigay sa amin ng pag-asa at ito ay magdala sa amin sa buhay na naaayon at karapat-dapat sa iyo. At inaangkin na po namin, Ama, na ang gawain na ito kanina pa ay pinagpala mo na. Kaya, Ama, nagpapasalamat kami at sa iyo namin ibinibigay ng bilang Diyos ang papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon.
So basahin ulit natin ang ating gospel sa araw na ito sa Marcos chapter 10 verse 17 up to the following verses. Nang siya'y paalis na, may isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo ang mga utos ng Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama't ina." Sumagot ang lalaki, "Guro, mula pa sa aking pagkabata ay tinupad ko na ang lahat ng mga iyan." Magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi, "May isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay mo sa mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod ka sa akin." Nang marinig ito ng lalaki, siya'y nanlumo at malungkot na umalis sapagkat siya'y lubhang napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa mga alagad, "Tunay ngang napakahirap para sa mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa sinabi niya ito. Ngunit muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap para sa mga mayayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang dumaan ang kamelyo sa butas ng karayon kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't nagtanong sila, "Kung gayon, sino pa kaya ang maliligtas?" Tiningnan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkakabasa sa kanyang mabuting balita. Ating purihin, palakpakan na malakas ang ating dakilang Yahweh Shaddai. Sabihin niyo sa inyong katabi, ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. Naniniwala ba kayo na kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay? Kaya pagpalain kayo ng Panginoon sa araw na ito. Tayo makakaupo at tayo ay makinig ng mabuti. Medyo ganito ang ating boses kasi ulan, init. Tapos kapag mayroon pang nilalagnat, doon pang takbo sa flat. Kaya yun tuloy. Hawa, next time, huwag naman natin gawin ang flat na kapag mayroon tayong lagnat at inaayaw ng amo, huwag naman sa flat ang takbo kasi doon si brother na tumatayo everyday. Andiyan ba kayo? Ito ay pinaparating para sa mga prayer partners na kung kayo naman ay hindi naman taga-terminated at hindi naman kayo talaga finish contract, ingatan nyo naman natin ang tahanan ng Diyos. Amen po. So, nalangin ko sa Diyos na ang Randy Group ay laging pagpalain ni Yahweh Shaddai. Amen! Nawa, makaakay pa kayo ng marami. Gusto niyo dumami? Sinang gustong dumami? Outreach tayo. Kasamahan ko kayo. Labas tayo at mag-akay tayo ng mga kaluluwa, pabalik kay El Shaddai. Alam niyo po ang Sunday group, every Sunday po nakakatuwa sila, laging mayroong bago. Nung nakaraan, 8, ito kahapon, 6. Kapag sa every Sunday mayroong ganon, dadami uli ang attendance sa gawain ni Yahweh. Ganon din ang Monday. Huwag kayong panghinaan ng loob. Lakasan niyo yung loob. Sabihin niyo sa katabi, sipagan mo. Sipag. Sipag na tayo. Huwag kayong mag-alala kapag medyo
maluwag ang aking schedule. Ako mismo mag-aabot sa mag-isa para magdagdag tayo sa gawain ng Panginoon. Alam niyo po, mayroon akong bata na napanood sa social media na sabi ng bata, in-interview yung bata, kasi yung bata pa lang tumutulong na sa magulang. Sabi nag-interview sa kanya, hindi ka ba napapagod? Sabi ng bata, hindi. Sabi ng bata, saka pag napagod naman ako, isang gabi na tulog mo yan, kinumagahan, malakas ka na uli. Ang ganda ng motivation ng bata. Sabi niya, kapag tumigil ka niya, kapag tinamad ka, wala ka mararating sa buhay. Bata pa lang siya pero open-minded siya. Yung open-minded siya, alam niya kung paano magtatagumpay. So ibig sabihin, hindi siya tumitigil sa paggawa. Andun ang kanyang pagpupursige at pagsisikap. Kaya sabi ng bata, kung titigil ako, wala akong mararating sa buhay. Alam niyo ba, nag-viral yung video ng batang yun kasi naging example yun sa mga tao na tatamad-tamad, sa mga tao na ayaw gumawa. Kaya sa gawain na ito ng Panginoon, sabi ng 1 Corinthians 15:58, kung yung nakakamali, sipagan ninyo, huwag kayong magsasawa o magpakasipag kayo sa gawain ng Panginoon. Sabi ng 1 Corinthians, magpakatatag kayo at magpakasipag kayo sa gawain ng Diyos. Bakit? Sabi ng Bible, ang lahat ng ating ginagawa ay hindi ito masasayang. Naniniwala ba kayo lahat ng ginagawa natin ay hindi masasayang? Bawat gagawin natin, maniwala kayo, may gantimpala ang Diyos sa inyo. Kaya tingin sa katabi, huwag sa akin. Tingin sa katabi. Sabi mo sa katabi mo, mag-akay ka na. Tama po ba? Akay tayo. Malay nyo, aakayin nyo. Isa pala yun sa gagamitin ng Panginoon na hindi lang natin natatagpuan. Alam niyo po ba na marami pang nasa labas na posibleng maging servant din ni Lord? Katulad sa akin nung araw na ako pa hindi naaakay sa gawain, alam niyo ba na ako'y pasaway sa pamilya, laman ng barangay, problema ng barangay. Pero nung ako'y maakay sa gawain na ito, tingnan niyo naman na kapag abroad, ginagamit ng Panginoon. Kung walang nagtyaga sa akin mag-akay noon, kasi ako inaakay noon, maniwala kayo, chain smoker ako noon. Kapag sinasabi sa akin na sumama ka sa akin, sumisindi pa ako ng sigarilyo sa harapan niya. Kasi hindi ko pinapansin. Pero pinagtyagaan niya akong akayin, hindi niya ako tinigilan. Pero nung ako'y maakay naman, kita niyo naman ang ginawa ng Diyos sa akin. Ginawa niyang preacher. Kaya ako naniniwala kung marami pa sa labas na hindi pa natin naaakay pero sila pala ay gagamitin ng Diyos. Amen ba? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kilos-kilos habang may buhay. Okay po ba kayo? Hindi ba? Andiyan ba kayo? Kaya, ang dalangin ko sa Panginoon, sabi nga ng Biblia, maraming aanihin ka, kaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga mag-aani. Kaya dalangin ko sa Panginoon, magpadala pa ang Diyos na makakasama ninyo sa gawain na ito. Makakatuwang natin sa gawain na ito. Parang yung mga simula pa lang ang gawain ng Diyos noon na talagang ang sisipag na mag-akay ng tao, talagang hindi tumitigil. Pero nasaan na sila ngayon? Pinagpala na ng Diyos. Ang gaganda na ng kalagayan sa buhay. Tama po? Kasi marami silang inakay pabalik kay El Shaddai. At alam niyo po, ang pag-aakay ng kaluluwa pabalik kay El Shaddai, isa po yan sa pag-iimpok ng kayamanan sa kaharian ni Yahweh El Shaddai. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa Bible na binasa po natin, kasi ito ang ating pag-aaralan ngayon, what must I do to inherit eternal life? So, sabi doon, anong dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? In other words, inherit po ay gain. So
So ano ang dapat kong gawin para magkamit ng buhay na walang hanggan? So ito po ay isang tanong ng isang mayaman. Nasabi dito, nang siya'y paalis na, may isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus, lumuhod sa harapan niya at ang tanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magpakamtan ko ang buhay na walang hanggan?" So anong ibig sabihin ng buhay na walang hanggan? What is eternal life? Kasi minsan pag narinig natin ang word na eternal life, ang madalas na translation natin ay buhay na walang hanggan. Yun lang ating translation. Pero what is eternal life? Sabi dito, ang buhay na walang hanggan, ang ibig sabihin nito ay magpakailanman. Yan mo ang isang ibig sabihin. Ibig sabihin, kapag natapos ang buhay dito sa lupa, magpapatuloy ito sa ibang lugar. That is eternal life. Ang buhay na walang hanggan, ito ay isang kalidad ng buhay na magsisimula sa lupa at magpapatuloy sa langit. Ibig sabihin, ang everlasting life, sabi dito, ito daw yung buhay na may kalidad. Pag sinabing may kalidad, may quality. Magandang buhay. Magandang kalagayan ng buhay. Sabi po ng Marcos chapter 10 verse 18, sumagot si Jesus, yung gospel natin ito ngayon, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang ibang mabuti o walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos ng Diyos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsasaksi ng walang katotohanan, huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama at ina." Ito sabi ng Bible. At Marcos chapter 10 verse 20, sumagot ang lalaki, "Guro, mula pa sa aking pagkabata ay tinupad ko na ang lahat ng mga iyan." So, magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi, may isang bagay pa ang dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod ka sa akin. So ang hinahanap ng mayaman, kasi ang mayaman, sabi niya, paano kung magkakaroon ng buhay na walang hanggan? So ang hinahanap ng mayaman ay ang may kalidad na buhay. Ito yung wala sa kanya, sa mayaman na lumapit kay Jesus. Yung buhay na may kalidad, yung buhay na may quality. Kasi ang buhay na walang hanggan, ang buhay na may kalidad, ay wala po yan sa tinatawag na kung ano ang mayroon tayo ngayon. So sabi dito, ang may kalidad na buhay ay wala kung mayaman ka or ginagawa mo ang kautusan ni Moises. Ibig sabihin, ang buhay na may kalidad ay wala po yan sa mapera ka, mayaman ka. Wala doon ang kalidad ng buhay. Maraming mayayaman pero walang kalidad ang buhay. Ibig sabihin, hindi maganda ang buhay. Madalas nga, maraming mga taong mayayaman at maraming tao may maraming pera, pero wasak ang pamilya. Andyan po ba kayo? Kasi ang hinahanap ng mayaman, yung may kalidad na buhay. Hindi kasi, nasa kanyang kayamanan Napakayaman niya, pero hindi siya masaya. Bakit? Kasi sabi dito, ang may kalidad na buhay ay wala po sa kayamanan. Pangalawa, sabi ng Panginoon, alam mo ang mga batas ni Moises. So minsan, ang sabi ng mayaman, ay mula pa sa pagkabata, tinutupad ko na ang lahat ng iyan. Yun ang sabi ng mayaman. Mula pa sa pagkabata, masunurin na ako. Ibig sabihin, itong mayaman, palasing ba siguro ito kasi lahat ang ginagawa ng yung utos ni Moises ay kanyang ginagawa. Anong sabi ng Bible kanina sa binasa natin? Ang sabi ko dito ay ganito yung Mark chapter 10. Simulan natin sa 17, yung binasa natin kanina. Nang siya'y paalis na, may isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus, lumuhod sa harapan niya, at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ko tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo ang mga utos ng Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan,
huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama at ina. Ang sagot po ng lalaki ganito, Guro, mula pa sa aking pagkabata ay tinutupad ko na ang lahat ng mga iyan. So, dito po sa talatang ito, makikita natin na hindi porke na sinusunod natin yung mga utos ni Moises, ay magkakaroon na ng kalidad ang buhay natin. Kasi minsan, nandun tayo sa tinatawag na tradition. Ano yung tradition? Kung ano yung nakagisnan, nakaugalian natin, yun ang ating ginagawa. Marami po sa tao ang nakapako sa tradition. Ang tradition po ay, dyan din po galing ang scripture. Kasi hindi naman may susulat ang scripture kung wala yung tradition, sabi ng ating simbahan. Pero madalas, andun tayo nakapako sa tradition. Ibig sabihin, pag palasimba ka na, ibig sabihin, para bagang okay ang buhay natin. So pag tayo ay nasa gawain na, okay na ang buhay natin. Pero minsan hindi pala doon nakabase yung kalidad ng buhay. Na hindi ka nangangalunya, hindi ka pumapatay, hindi ka nagnanakaw. So wala pala doon ang kalidad ng buhay. Kasi dito sabi dito ng Bible, sumagot ang lalaki, mula pa po sa aking pagkabata ay tinupad ko na ang lahat ng mga iyan. So pagdating sa verse 21, magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi, may isang bagay na dapat mong gawin. So yung word na isang bagay, alam niyo po, yung salita na isang bagay na kulang sa mayaman na ito, yung sabi ni Jesus na, come, follow me. Anong ibig sabihin ng come, follow me? Yung word na come and follow me, sa dulo po ang nakalagay doon ay me. Anong ibig sabihin? Sino yung word, sinong salita na yun ng me? Jesus. Alam niyo po, napakaganda ng itinuturo ng gospel. Alam niyo kung bakit? Hindi naman lahat ng mga nagsisimba may Jesus. Andyan ba kayo? Kasi kung lahat ng nagsisimba may Jesus, lahat ng nagsisimba mabait. Gising ba kayo? Kung lahat na nagsisimba may Jesus, lahat na nagsisimba mabuting tao. Andyan pa ba kayo? Kung lahat na nagsisimba may Jesus, lahat ng tao bukas palad. Narinig niyo po ang aking sinabi? Kasi, ang sabi po dito ng Bible, sa binasa natin, magiliw siyang tinitigan ni Jesus. May isang bagay may isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay mo sa manghihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagdating sa verse 22, sabi nito, nung marinig ito ng mayaman, nung marinig ito ng lalaki, siya'y nanlumo at malungkot na umalis sapagkat siya'y lubhang napakayaman. Tingnan nyo, no? Kaya, hindi ako naniniwala na lahat na nasa simbahan ay talagang may Jesus. Kasi kung may Jesus, ang lahat na nagsisimba, wala siyang kaaway. Tama po? Kung lahat na nagsisimba may Jesus, walang chismosa. Tama po ba? Ay bakit mo isip ng kapwa mo kung mayroon kang Jesus sa puso? Ay ano pa si Jesus? Jesus is love. Tama ba? Si Jesus ay pag-ibig. Kaya kung may pag-ibig tayo, kung si Jesus ang nasa atin at mayroon tayong Jesus sa puso, pag-ibig ang nasa puso natin. Tama ba? Kaya napakaganda ng binanggit ni Jesus doon sa mayaman, come, follow me. Bakit? Ang kulang sa kanya, sa mayaman si Jesus. Yun ang kulang sa kanya. Kaya sabi ng Panginoon, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay. Sa ibang translation ng Bible, ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan. Malungkot yung mayaman, umalis ang mayaman malungkot. Bakit sabi ng Bible, siya'y napakayaman. Bakit? Hindi niya kayang gawin ang ipinapagawa ng mayaman kasi ang kanyang puso ay nasa kayamanan. Ang puso niya ay ang kayamanan niya. Hindi naman si Jesus ang puso niya. Kaya hindi niya magawa. Bakit?
Ang taong walang Jesus, walang Jesus sa puso, hindi mo kayang bitawan ang mga bagay na mayroon ka. Kaya nga hanggang ngayon maraming tikom ang palad pagdating sa gawain. Alam niyo kung bakit? Wala namang kasing Jesus eh. Kasi pag may Jesus ka sa puso, naniniwala ka lahat ng blessing na dumarating sa iyo galing sa Diyos. At naniniwala ka as though habang ikaw ay nagiging bukas palad, lalo ka namang sasagana at yayaman. Bakit? Yun ang sabi ng aklat ng Kawikaan eh. Ang bukas palad ay lalong yumayaman, pero ang tikom ang palad lalong nagdaraho. O kaya bakit ang tao laging kulang? Kasi pagdating ng blessing ni Lord sa kanya, hindi niya mabitaw-bitawan at hindi na niya maibigay ang para kay Lord. Gising ba kayo? Ano bang kapalit noon kapag ginawa mo yung part mo kay Lord? Di ba? Sabi ng aklat ng Malakay, subukan mong gawin ito pag hindi pumuksan ang durungawan ng langit at ibuo sa iyo ang masaganang pagpapala. Alam niyo bang ibig sabihin ng masaganang pagpapala? Hindi lang naman yung financial support sa iyo ng God eh. Ang masaganang pagpapala, ang bigyan ka ng Diyos ng magandang kalusugan, ang bigyan ka ng Diyos ng katawang walang karamdaman, grabing pagpapala yun sa buhay natin. Ang ingatan ka ng Panginoon sa trabaho mo, ang laking biyaya ng Diyos yun sa atin. Na kahit ang sungit-sungit ang amo mo, tapos umaamo yung amo mo sa'yo, yung amo mo umaamo sa'yo. O di ba? Kasi mahal ng Diyos yung mga sumusunod sa Kanya. Kaya ang tao, kaya lang niya maging bukas palad kapag mayroon siyang Jesus sa kanyang puso. Pero pag walang Jesus sa kanyang puso, hindi mo kayang buksan ang iyong palad. Tama po ba? Kaya nga nasampol ko sa gawain ng Panginoon tuwing may Mass at mayroong koleksyon, hindi naman si Pangari ang hahanapin niyo sa wallet kung sa lalagyan ng iyong lalagyan ng pera. Ang hahanapin mo sa wallet si Bunso. Samantala sa Old Testament, sabi ng Biblia, ang panganay ay para sa Diyos. Hindi naman nire-required sa atin ngayon yan. Kaya nakakatuwa lang kasi pagdating na sa banal na misa, lahat ng mga ino-offer natin ay si Bunso. Kaya kawawa naman si Bunso, lagi na sa simbahan. Anong ibig sabihin na si Bunso? Pagandyan na yung koleksyon, hanapin yung pinakamalit doon sa wallet mo. Yun ang kukunin mo, yun ang i-offer mo. Ay pwede naman siguro yung pangalawa sa bunso o pangatlo sa bunso. Kasi alam naman natin, pagdating sa pangalay, hindi mo kayang bitawan. Kasi ano iniisip natin, naku, kailangan ito ng pamilya ko, bakit ito ibibigay? Andyan ba kayo? Doon nalungkot yung mayaman eh. Nung sabihin ng Panginoon, ipagbili mo ang ari-arian mo at ipabigay. Nanlumo ang mayaman, sabi ng binasa natin, bakit? Napakayaman niya, hindi niya kayang bitawan at bawasan ang kanyang kayamanan para ibigay. Tanungin mo ang iyong katabi, may tiwala ka ba sa Diyos? O sino may tiwala sa Diyos? Maniwala ko sa inyo. May tiwala ba kayo kay Lord? Alam niyo po, totoo lang. Ito, sinasampol ko lang sa inyo. Hindi ko naman sinasabing gayahin nyo, kaya sinasampol ko lang sa inyo. Kasi, pag ako'y lumalabas ng bansa, itong pangako ko lagi kay Lord. Lahat ng blessing na darating sa akin, aalisin ko ang para kay Lord. Iipunin ko yan. At ibabalik ko yan sa Kanya. Siyempre, pag naiipon na yung para kay Lord, palaki ng palaki yun. Pag malaki masyado yun, siyempre, pag tinignan mo yung value nun, at yung amount nun, pag tinignan mo, mahihirapan kang gawin na ibigay mo kay Lord. Pero hindi eh. Kasi hindi ka naman mapagpapala kung hindi dahil kay Lord. Hindi ka naman sasagana kung hindi dahil kay Yahweh Shaddai. Amen ba? Ito, meron akong ibabahagi sa inyo na blessing ni Lord. Kasi yung aking panganay na anak,
civil engineer po yun. Maganda ang kanyang trabaho sa Pilipinas. Yung panganay ko parang mana sa tatay eh. Yung bang hindi mo siniseryoso ang isang bagay, parang makikipaglaro ka lang, pero binibigay ng Diyos eh. Alam niyo po ba na parang kasi ang boyfriend niya, magpapakasal sila itong June eh. Tapos, kasi sabi ko sa kanila, malalaki na kayo. Alam niyo ng tama at mali. Ay, at wala ako dyan, magpakasal kayo. Kasi nasa tamang edad na kayo. So itong anak ko naman, maganda kayang trabaho sa Pilipinas, sa Alabang. Kasi, siya, project engineer siya eh. Parang nagbibiro lang naman siya na apply ng abroad. Sa ibang bansa yun. Sa abroad. Alam niyo ba na hindi niya inaasahan, na-hire siya. Tapos, nung ma-hire siya, ang ganda pa ng pinaglagyan sa kanya ng anak ko. Ang ganda ng kanyang pinaglagyan. Kasi nga, malibat civil engineer. Parang sumabay lang siya sa kanyang tita na apply. Tapos sabi sa kanya ng agency, huwag mong sabihin sa iba yung kalalagayan mo. Ibig sabihin, maganda yung kalalagayan niya. Sabi ko naman sa anak ko, bata ka pa, sige, pag mag-score ka. Tamang-tama naman, yung pinagdasan sa kanya, malapit din doon sa pinagkatrabaho ng maging ng boyfriend niya. Kaya sabi ko, andyan na kayo siguro, andyan na kayo diyan na kayo magpakasal sa ibang bansa. Malalaki na kako kayo. Sabi ko, binibitawan ko ng blessing ko sa inyo. Kahit wala ka kami dyan. Sabi ko, kung ano ang nararapat, sige, gawin nyo na. Tutag tumatanda na kayo. Hindi naman sa naghahanap ako ng apo, hindi gano'n. Kundi, nasa na sila kasi ang anak ko nasa 28 na ata babae yun. Kasi ang boyfriend naman niya, matagal na rin sa abroad. Nagpaalam rin sa akin yung boyfriend niya, kaya uuwi ng June. Tamang-tama naman, ang flight ng anak ko, June din. Kaya sabi ng kanyang boyfriend, uuwi siya ng June para sunduin ang aking anak para may kasabay pag-alis ng bansa. Alam niyo kung bakit ibinubuhos ng Diyos ang blessing niya? Kasi kapag mayroon kang Kristo sa puso, hindi pwedeng hindi kanya pagpalain Alam niyo ba, sabi ng anak ko pa, hindi naman nagpaplano para sa akin sarili. Sabi ko, hinahayaan ko na ang Diyos magplano para sa akin. Sabi ko, wow, nakakahanga naman ang kanyang pananaw sa buhay. Kasi sabi ng aking anak, kasi pag ako nagpaplano sa sarili ko, hindi naman nangyayari, pero pag ang Diyos ang nagplano sa akin, nangyayari. Kaya maniwala kayo sa hindi. Kapag mayroon kang Kristo sa puso, ipaubaya mo sa Kanya. Huwag mong panginayangan ang mga bagay na binibigyan ng Lord sa iyo para hindi mo ibigay kay Lord ang para sa Kanya. Sabi nga po sa inyo, kapag lalo pang naiipon yung para kay Lord, pag lumaki na yan, manghihinayang ka na, pero huwag yung panghinayangan. Tandaan niyo po, isa sa akin, sa nangyari sa aking buhay, diyan nakapagtapos ang aking mga anak. At hanggang ngayon, doon ibinubuhos ng Panginoon ang kanyang masaganang pagpapala. Bakit mo nagagawa ang bagay na yon? Dahil mayroon kang Kristo sa puso. Hindi ka naging maramot, hindi ka nagkakait para sa Diyos, kasi naniniwala ka lahat ng bagay galing kay Yahweh El Shaddai. Sasabihin mo sa katabi mo, pag pinagpala ka ng Diyos, ibigay mo kay Lord, ang para sa Kanya. Ang para sa Kanya. Amen ba? Parang kanta lang naman yan Masakit man sa damdamin. Subalit ito'y aking gagawin para ako'y pagpalain. Okay pa ba kayo dyan? Ako natutuwa ako sa Sunday group. Grabe ang pagiging devoted nila sa Sabi ko, wow, nakakahanga ang mga tao nito. Yung pagbabalik nila ng blessing para kay Lord, talaga makikita ko, sabi ko,
nakakabilib. Yung kanyang paniniwala, hindi mo matatawaran. Kaya sabi ko, talagang hindi mo magagawa ang isang bagay pag wala kang Diyos sa puso. Bakit? Ang una mong mararamdaman, sayang. Pero marami na nagpatotoo niya sa gawain na ito eh. Kasi nagawa nila yon dahil mayroon siyang Kristo sa puso. Nung gawin nila yon, ano naman ang palit ng Diyos, ang kapalit doon, at anong ginawa ng Diyos? Tagumpay lagi sa buhay. Kasi tingnan nyo ha, hindi naman nila gagawin ang ganong bagay, yung pagbabalik ng biyaya para sa Panginoon. Hindi na gagawin nyo ng regular kung wala silang nararanasan sa Diyos. Tama po ba? Kaya pag nakiusap ka naman sa Panginoon, maniwala ka, answered prayer ka agad. Kasi meron kang ginagawa para kay Lord eh. Ayaw kasi ng Diyos, may utang siya sa iyo. Ayaw ng Diyos, may utang siya sa atin. Na meron kang itinatanim sa Kanya, sa magitan ng blessing mo na dumarating sa iyo, tapos pag dumaing ka, ay hindi ka pakikinggan ng Diyos. Andyan pa ba kayo? O example, subukan mong lagi mong tinutulungan yung kaibigan mo. Sinusuportahan mo lahat. Tapos pagka dumadaing sa iyo, lagi mong binibigyan. Pag dumating ang time na ikaw ay dumaing sa Kanya, maniwala ka, yung tinutulungan mo, hindi Kanya bibiguin. Tao lang yun. Kasi nakaranas siya ng tulong galing sa iyo. Amen ba? Ano pong halimbawa ko dyan? Ito. No, ako po ay nasa ibang bansa noon, hindi dito, nasa ibang lugar, sa ibang bansa. Meron akong tinulungan, isang kaibigan, para makagraduate ang anak. Hindi ito alam ng wife ko eh. Hindi naman siya nanghingi, pero nagparamdam lang siya na pagka hindi nakabayad sa school ang kanyang anak, hindi makakagraduate. So, tinulungan ko yung tao, pinadalan ko ng financial para makagraduate ang anak. Pagdating ko ng Pilipinas, binabalik sa akin yung naitulong. Sabi ko, hindi. Sabi ko, ginawa ko yan sa iyo kasi pinagpapala ko that time. Kaya ako nakapagbigay ng tulong sa iyo. Sabi ko, huwag mo ibalik yan kasi ginawa ko yan para kay Lord, hindi para sa iyo. So, naisalita, hindi niya ibinalik sa akin. Nung dumating ang time na nahuli ako ang motor ko kasi expired ang registro. So na-impound yung motor ko yan. So kailangan kong tubusin sa munisipyo. So wala akong kilala sa munisipyo. Yung asawa pala niya nagtatrabaho sa munisipyo. Sabi ko, Brad, na-impound yung motor ko, pwede bang Sabi, ay walang problema, yung business ko nasa tawagan natin, puntahan natin. Ang bilis na inabas agad yung motor ko. Kasi natubos ko kagad. Kasi yung tinulungan ko, nung lapitan ko, walang dalawang salita. Anong ibig sabihin doon? Mayroon kang itinanim eh. Tama ba? Mayroon kang itinanim. Kaya nung ikaw'y nangailangan, hindi mahirap na ikaw rin ay tinulungan. Bakit mayroon kang puhunan? May itinanim ka. Lalo na kapag kay Lord ka nagtanim. Ang Diyos, hindi ka pa humihingi, binibigyan ka na. Bakit? Kasi nakikita niya at nalalaman niya ang lahat ng iyong ginagawa para kay El Shaddai. Ito ang napakahirap gawin ng mayaman. Yumaman ng yumaman, nung sabihin ni Jesus, ipagbili mo ang kayamanan mo at ipamigay mo. Lungkot na lungkot ang mayaman kasi hindi niya kayang gawin. Titigan yung katabi mo. Pero ba? Pagdating sa paging bukas palad, lungkot na lungkot tayo. Tama po ba?
Pero huwag niyong ikalungkot ang biyaya na posibleng ibigay ng Diyos sa iyo. Baka dadari ang blessing ni Lord kung wala naman tayong ginagawa para kay Lord. Sinubok lang ng Panginoon yung mayaman, ibigay, pagbili mo kayamanan at ipamigay sa mga dukha. Hindi niya kaya. Bakit? Ang gusto ng Diyos, sabi ng aklat nga naman, aklat ng Deuteronomy, kung hindi ako nakakamali, ang nais ng Panginoon ay magkaroon lamang tayo ng isang Diyos sa buhay natin. At sino ang Diyos na yon? Ang Diyos na gusto ng Panginoon para sa atin ay walang iba kundi si Yahweh lamang. At ang gusto ng gospel po natin ay magkaroon lang tayo ng isang Jesus sa buhay natin. Amen ba? Kaya sabi ng aklat ng Deuteronomy sa Lumang Tipan, iniutos ang Diyos sa bayang Israel through Moses na ibigin mo si Yahweh ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong lakas. Sa bagong tipan, ito ang sinabi ng Panginoon sa lalaking mayaman. Ipagbili mo ang iyong ari-arian, ipamigay mo sa mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. So ano ang ipaunawa sa atin ng Bible? Only one God. Only one Jesus. Amen ba? So, sabi nga dito, hindi tayo pwede magkaroon ng dalawang Diyos sa buhay natin. Hindi tayo pwede magkaroon ng dalawang Jesus Christ sa buhay natin. Kaya, itong mayaman, sinabi ng Panginoon sa kanya, pagbili mo ang kayamanan mo kasi ayaw ni Jesus na yung kayamanan ng lalaki ito ang maging Diyos ng kanyang buhay. Ayaw ni Jesus ng ganon. Ang gusto ni Jesus, tanging siya lang ang nasa puso natin. So ang tanong, Brother Rod, masama ba ang maging mayaman? Hindi masama ang maging mayaman. Bakit? Kasi nga, ang kayamanan ay biyaya ng Diyos sa tao. Ang gusto ng Diyos, ang lahat ng tao ay yumaman. Ang problema lang, ginagawang Diyos ng tao ang kayamanan. Amen ba? Nawawala ng puwang ang Panginoon sa puso natin. At ang nagiging priority ngayon ng tao ay ang ating ari-arian, kung anong mayroon tayo. O di ba sabi nga ng Bible, kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon ang iyong puso. O bakit kayo naririto sa gawain minsan ng Panginoon? Kasi ako naniniwala ang kayamanan natin ay walang iba kundi si Yahweh El Shaddai. Kayo naniniwala ba kayo na si Yahweh ang inyong kayamanan? Ako naniniwala na si Yahweh ang kayamanan ninyo. Bakit? Kung hindi si Yahweh ang inyong kayamanan, wala kayo dito. Tama po ba? Maaaring nandun kayo sa galaan. Naroon kayo sa pagbibinta. O kaya nag-negosyo, nagbibinta kayo doon sa park. Na pag-day off, bibili ng mga paninda, punta doon sa park at magbibinta kung ano-ano. Kasi yun ang kanilang kayamanan. Ano ng puso nila? Kung paano kumita. Yun ang ayaw na ayaw ng Panginoon. Ibig sabihin, kapag araw ng day off, ay maging kayamanan mo si Yahweh Shaddai. Siya ang puntahan mo at maniwala ka. Kapag inunaw natin ang Panginoon, ang lahat ng kailangan natin ay kayang-kayang ibigay ni Yahweh El Shaddai. Kasi sabi ng ating gospel na binasa yun magagawa ng Diyos ang lahat. Kasabi mo sa katabi mo, magagawa ng Diyos ang lahat. O, naniniwala ba kayong kayang payamanin ni Yahweh Shaddai? Amen! Sinong niniwala mayayaman siya? Pag kayo ay mayaman, ano gagawin nyo? Sabi, ang tanong, anong gagawin nyo pag mayaman na kayo? Ibalik nyo kay Lord, ang para kay Lord. Huwag kayo manghihinayang. Kasi alam niyo po, ang iba kasi napaka-literal. Na pag nagbigay kay Lord, gusto niya ibalik din sa kanya ng pinansyal. Huwag ganun. Ang magkaroon ka ng magandang kalusugan, kalakasan, ang wala kang sakit at wala kang karamdaman, ang iniingatan ka ng Diyos sa iyong trabaho, pinagpapala ng Diyos ang pamilya mo,
ay sapat yun na tayo ay maniwala na buhay si Yahweh El Shaddai. Amen po ba? Kaya dito, kailangan nating pumili ng isa kasi hindi pwedeng maging Diyos ang kayamanan, hindi pwedeng maging Diyos ang mga bagay na mayroon tayo. So, dapat isa lang ang pipiliin mo ay na si Jesus o ang mga bagay na mayroon ka sa buhay. Kailangan mong pumili. Itong mayaman, ang pinili niya ay ang kayamanan niya. Ang sabi doon, tumalikod siya, malungkot na umalis, nanlulumo na umalis. Bakit? Kasi hindi niya matanggap na ang kanyang kayamanan ay ipamimigay niya. Kaya ang ginawa ng mayaman, lungkot na lungkot, umalis siya. Siyempre nga naman, pinaghirapan niya yun bago sa yumaman Parang kayo, paghihirapan niyo isang buwan, ang trabaho niyo, tapos pagdating ng isang buwan, magbibigay ka sa Panginoon. Para ba ang bigat bitawan, ang hirap bitawan. Pero sabi ko nga, pag nakikita ko yung mga nagbibigay kay Lord, sabi ko, hanga ako sa mga taong ito. Grabe ang pananampalataya nila. At monthly yun, ibinibigay nila kay Lord. Kaya sabi ko, ibang klase ang pananampalataya ng mga tao ito. Ano kaya mayroon? At ano kaya ang ginawa ng Diyos sa kanila? Bakit nila ginagawa ito? Katulad sa akin, bakit ginagawa kay Lord ito? Anong ginawa ng Diyos sa akin? Maraming ginawa ang Diyos sa buhay ni Brother Rod. Kaya niya ko nanghihinayang, ibigay kay Lord ang para sa Kanya. Bakit? Subok ko na. Tama po ba? Kaya, huwag nating gayahin yung mayaman. Di baling walang Kristo sa mayaman. Kasi tumalikod siya, umalis siya Nanlulumo na umalis. Ibig sabihin, natanggap niya na kahit walang Kristo, walang Diyos, o walang Jesus sa kanyang buhay, basta mayaman siya. Tatandaan natin, mawala na ang lahat, wag lang ang Diyos ang mawala. Mawala na ang lahat, wag lang si Kristo ang mawala. Bakit? Sino ba ang Diyos? Siya ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Kapag doon ka nakakapit sa pinagmumula ng lahat ng bagay, hindi ka mauubusan. Kapag doon ka nakakapit sa mga dumarating lang, mauubos yan. Lalo ang pera, ang bilis mauubos yan ang pera. Tama ba? Kaya kapag ibinigay mo kay Lord ang para sa Kanya, maniwala kayo, hindi ka matutuyuan, sobra-sobra pa ang biyaya darating sa iyo. Anong isang halimbawa noon? Yung pagpapakain ng Panginoon sa 5,000. 5 tinapay, 2 isda lang. Anong ginawa nung mga alagad? Binigay sa kamay ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. At ano ang nangyari? Itinaas ang Panginoon at ipinagpasalamat muna bago pagpirapirasuhin. At ano nangyari sa 5 tinapay? 5,000 lalaki ang bilang nakakain, hindi pa kasama sa bilang ang mga babae. Pero ang tanong, ang mga babae kaya ay hindi pinakain. Pero siyempre pinakain yung mga babae. Pero lahat nakakain at sumubra pa ng 12 bakol. Amen ba? Bakit sumubra pa ng 12 bakol? Kasi ipinagpasalamat muna sa Diyos, ibinigay muna sa kamay ng Panginoon bago pinagpirapiraso. Kaya anumang bagay na ibinibigay natin sa kamay ng Panginoon, tiyak, hindi magkukulang, laging sobra ang biyaya ng Diyos. Sasabihin sa katabi, huwag maging maramot. Amen ba? O sabihin mo sa katabi, maging bukas palad. Magtiwala kayo kay Lord. Huwag kayo mag-alinlangan, maniwala kayo. Pag hindi pinatunayan ng Diyos sa iyo ang kanyang pagpapala, iwan ko lang. Buhay ang Diyos at makatarungan ang Diyos. Kapag ikay naghahasik, nagtatanim, aani at aani ka. Parang palay lang yan. Isang butil na palay ang pinaturo mo. Nung umani ka, hindi lang isang butil ng palay. Nakuha niyo ba ang prinsipyo, yung laws ng giving, na pag nagtanim ka ng palay, isang sakong palay ang itinanim mo,
Nung umani ka, nagsako ang inanin mo. Naranasan niyo ba magtanim sa sa palayan? O, di ba? Isang sako ang itinanim mong palay. Pinatubo mo yan, tapos itinanim mo. Pero nung mag-ani ka, ilang sakong inaani ng isang sakong palay? Napakarami. Amen ba? O sige, tayo na tayo. May mamamasko raw sa inyo. So, mga kanon niya yung mga dadalaan, may nakikumanta. Mayroon atang papasok. So, pray tayo ha. Pray tayo. Close your eyes. Panginoon, salamat po sa iyo sa oras na ito. Salamat sa mga aral at salita mo na aming napakinggan. At pagpalain mo, Lord, ang aking mga kapatid na ito na naririto. Lagi mo silang samahan at gabayan. Pagpalain mo lagi sila sa kanilang mga trabaho at sa kanilang mga pinagtatrabahuan. Pagpalain mo, Lord, ang kanilang mga pamilya. At patuloy mo silang bigyan ng magandang kalusugan at kalakasan ng kilang Ama. At ang lahat ng hawak ng kamay na ito ay pagpalain niyo po dakilang Diyos upang ito ay magamit po nila sa kapanahunan at maluwalhati ka lagi. At inaangkin na po namin, Ama, na kaming lahat ngayon ay answered prayer na. Lord, salamat po at aming aangkinin na kami ay aalis sa lugar na ito, tagumpay at pinagpala mo ang buhay. Sa pangalan ni Kristo Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo. Amen and Amen. God bless us all. Manatili tayo nakatayo at dasalin po natin ang awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagpupok ng kataas-taasan at nanatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, huwag ka tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tanging kong pinagtiwalaan. Ikaw iligtas niya sa panganib sa umang nakita. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin biglaan paglusog pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuhay sa inyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mo di ka maaano. Ikaw nagmamasid at sa iyong panunood iyong mamamasdan. Yaong matasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di maabuti ikaw mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mapaghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming angkel silang susubaybay. Kahit sa ang dako ikaw maparoon, siya iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ang mga leon, ahas na mabagsit. Di ka maano sa mga serpente iyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang tao, ako'y pitilan din. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas ang bawat isa ay pararamalan. Sila'y bibigyan ko at gagantipalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan.
Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salumpain ang lupain ito. Maaaring palaganatin ko sa aming bayan ang salot. Ngunit sa sandali ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringkin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless us all. Brother, wala nang kanta? Pinamalis na